Dos! Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na Dos por Dos! Sayahin natin, undas eh. Mamaya, bihin ho naman yun. Lungkot-lungkot na nga ng panahon eh. Maulan eh, makulimlim eh. Sabayan pa natin ang mga malulungkot na mga balita. Sige, pasayin ho natin ang umaga. Ala ho yung dalawa. Nakikiramay tayo at kapag paano nung may bahay ni Jerry Baha na starting tonight, di ba? Pwede na yung viewing. Starting today pala. Pwede na daw ho yung viewing ng labi ng Yumaong Mahal sa Buhay ng misis ni Jerry. Pakibigay nga yung detalye sa akin na Malu para doon sa mga gustong dumalaw na mga kaibigan ni ano. Ha? Hindi, detalye. Wala nga akong detalye. Kung saan yung wake, ikaw lang. hindi yung sabay tayo pupunta. Dahingin ang detalye. Para ho yung bago ho yung mga balita natin, ito ho, paalala na, samantalahin ho natin para magsilbing paalala sa mga kabataan, lalong-lalo na sa mga dalagita ha. Baka kayo may mga nakakausap online ha. May mga kachat kayo dyan. Ingat ho kayo dahil may dalawang grade 8 student na po, 2 araw na ginahasa ng 3 lalaki sa barangay 650 o 650 sa Port Area, Maynila. Ayon po sa Baseca Police Station, nakilala ang mga menor de edad na biktima nakilala ng mga menor de edad na biktima ang suspect sa online. Naimbitahan sila, naging kaibigan. Ayun, nung mag-invite ito sa bahay, pumunta naman. Nag-inuman pa sila sa bahay ng suspect at doon na sila nung malasing paulit-ulit ng ginahasa ang mga menor de edad. Ikinulong pa ng 2 araw. Nagawa ng nanginginig na mga menor de edad na makatakas. Isinuplong ang mga suspect sa pulisya para magkasama ng operasyon ng mga pulis. Naaresto ng 2 suspect sa crime scene habang hinahunting ang isa pa na wala na sa bahay ng salakay ng mga otoridad. Ayan ha, hindi po ito ordinaryong kwento. Marami pong mga kalintulad na kwento ho nito na nangyayari. Yung iba, hindi na lamang po nagsusumbong. Kaya para ho sa mga magulang, pagsabihan ho natin yung atin pong mga chikiting na hanggat maaari, iwasan ho natin ang pakikipagtagpo sa mga hindi naman nakikilala natin ang lubusan. Yung mga nagiging kaibigan lang, chat. Di ba? Naku, baka mapahamak ho kayo, lalong-lalo na kung kayo ho ay basta na lamang pupunta ho sa kanilang mga lugar, at ang tawag dito, makikipag-inuman, makikipag-party-party, malay ho ninyo kung ano ang inilalagay sa inyong pagkain. 5 minuto na makalipas ang ACS ng umaga. ACS Balita. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan. Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ados tayo ng Nobyembre, ngayon po ay Huwebes. Sa ulo ng ating mga balita sa ating ACS Headlines, rutang Naga-Legazpi ng PNR, posibleng buksan na sa Pasko. Bangko Sentral ng Pilipinas tinayang mas mababang inflation rate sa buwan ng Oktubre o pwedeng pumalo daw po ito ng 5.9%. Higit 3 milyong mga Pilipino bumisita sa mga sementeryo sa buong bansa kahit maulan. Pagsasampa ng kaso laban sa mga guro at mga pulis na umatras sa election duty suportado ng DILG. Higit naman sa 1.4 milyong katao dumagsa sa Manila North at South Cemetery sa araw po ng Undas. Dating mayor tinalo ng isang NGO volunteer sa pagka-barangay chairman sa bayan ng Lagonoy sa Camarines Sur.
Sa detalye ng ating mga balita, sa ngalan po ni na Jerry Bahat, Anthony Taberna, ito po si Angelo Palmones. Inaasahang bubuksan na ng Philippine National Railway sa Pasko ang rutang Naga-Legazpi sa Kabikulan. Ayon kay PNR General Manager Jeremy Regino, kung matatapos ang mga tulay na kukumpinahin, ilalarga na ang mga ruta sa mismong araw ng Pasko, December 25. Sinabi pa ng General Manager ng PNR, sumasalang pa sa repair sa ngayon ang mga riles para sa Naga-Legazpi route. Samantala, una nang sinabi ni Transportation Assistant Secretary Georgette Aquino na kabilang sa mga ikinakasang rail project ng gobyerno ang South Long Haul Project. Tatakbo ito mula Calamba, Laguna patungong Daraga, Albay. Diyos marhingagan sa ating mga kababayan dyan po sa Kabikulan. Tinaya naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas na kumalma sa 5.1 hanggang 5.9% ang inflation rate sa bansa ngayong Oktubre. Itinulak umano ito ng mababang presyo ng bigas, karne at gulay, ganyan din ang rollback sa halaga ng petrolyo. Yan pa man, sinabi ng Bangko Sentral na nakaapekto sa mataas pa rin na inflation ang price pressures. Lalong-lalo na sa kuryente, LPG, prutas, isda at 1 peso na pagtataas sa pamasahe ng jeep. Matatandaang bumili sa 6.1% ang galaw ng presyo ng mga bilihin at serbisyo noong Setyembre. Hindi naman nagpatinag ang milyon-milyong mga Pilipino sa pagpunta sa mga sementeryo ngayong undan sa kabila ng pagbuhos ng ulan. Sa pagtaya ng Philippine National Police, mahigit sa 3 milyong Pinoy ang nagtungo sa mga sementeryo nationwide para dalawin ang mga yumao nilang mahal sa buhay, nag-alay ng bulaklak at panalangin. Samantala, suportado naman ni Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos ang plano ng COMELEC na sampahan ng kaso ang mga guro at mga pulis na inabandona ang kanilang election duties noong barangay at SK elections. Yan pa man, sinabi ni Abalos na dapat dumaan sa due process, maimbestigahang mabuti ang mga insidente at kung mapapatunayang walang sapat na batayan ang pag-atras ng mga ito sa tungkulin, ay saka lamang sila dapat na masampahan ng demanda. Sa kabilangan ng mga ulang undas, mahigit naman sa 1.4 million katao ang dumagsa sa Manila North at Manila South Cemeteries kahapon. Hanggang alas 6 kagabi, nasa 1,025,000 katao ang bumisita sa Manila North Cemetery. Wala nang buksan dakong alas 5 ng umaga. Mas kaunti naman ang nagtungo sa Manila South Cemetery sa pagtayo ng Manila Police District. Umabot lamang ng 450,000. Samantala, libo-libring flammable materials, pabango, sigarilyo, alak ang nakumpiska ng Manila Police District sa dalawang nabanggit na sementeryo. Sa iba pang mga balita, tinalo ng isang NGO volunteer ang dating alkalde sa bayan ng Lagonoy sa Camarines Sur. Nang lumamang ito ng 23 votes sa pagkabarangay chair sa katatapos na barangay at SK elections nitong Lunes. Hindi makapaniwala ang volunteer ng isang non-government organization na si George Osea Garde Jr., 39 years old, nang talunin niya ang 3-term mayor na si Delpin June Pilapil sa bayan ng Lagonoy. Inamin ni Garde na wala siyang karanasan sa politika at sa paglilingkod sa barangay, ngunit magagamit niya ang 15 taon niyang pagiging NGO volunteer para maging mahusay na barangay chair. Todo pasasalamat din ito sa kanyang mga kabarangay dahil kahit isang simpleng volunteer lamang siya, ipinagtitiwala sa kanyang mandato ng pagiging tatay ng kanilang lugar sa halip na piliin si Mayor. Takin mo na kaya ito. 3 term na naging mayor, si Mayor June Pilapil. Tinalo po siya ng isang volunteer. Si COMELEC Chair George Garcia, kasama na natin. Chairman, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po Sir Angel, magandang umaga po sa ating mga kababayan. Hanggang kailan ho ang gun ban? Hanggang November 29 po, ang ating pong tinatawag na election period para po naunawaan ng mga kababayan natin mula August 28 hanggang November 29. So may gun ban pa hanggang ngayon? Dahil may election period pa rin tayo. 30 days after the election, yan po ang election period. Ayun. Kaya ho doon sa mga akala na lip na ito dahil tapos ng election, nagkakamali kayo. Bawal pa rin magbit-bit. Kahit na kayo po ay may, anong tawag dito,
permit to carry, Hindi ano ko ha? lisensya. Oo, Lisensya, suspendido pa rin yan, maliban kung kayo ay binigyan ng exemption ng COMELEC, ano, hanggang November 29. Ano, para mas maliwanag, ano ha? Dahil, Opo, Sir Edgar, pati po yung paglilipat sa mga pamahalaan, pati po yung mga appointment sa pamahalaan, pati po yung tinatawag na personal movement sa pamahalaan, lahat po yan ay prohibited pa hanggang November 29. So lahat ng bawal pagka-election season, bawal hanggang November 29. Ayun, klaro ha. Tama po kayo. Reassignment ng mga pulis. Ayan po, kinakailangan pa rin humingi sa amin ng exemption kung hindi pa magiging illegal. I see. Okay. Ano lang ang pwede? Basta po ko, Sir Edgar, kung ano yung pinagbawal natin bago mag-eleksyon, at yung pa rin po ang bawal hanggang ngayon, hanggang November 29. Okay. May utos daw kayo na tanggalin ho lahat ng mga campaign materials ng mga komandinato sa barangay at SK election. Chairman, yung mga komandinato ng mayor, congressman at saka governor, marami ho sa kanila. Nakadikit pa yung mga poster eh. Opo, Sir Edgar, yun po yung ating pakiusap. Alam nyo, dyan natin mapapakita ngayon kung kahit pa hindi tayo nanalo, hindi tayo pinala, dyan natin maipapakita yung ating pong pagiging makabansa. At the same time, yung ating pong pagmamahal sa ating barangay. Sapagkat, although in fairness naman talaga sa Angel, wala po halos mga nakalagay ng mga campaign materials sa public places. Nasa private property po kasi. So siguro naman, kung sa private property, para na matuwa yung private owners, magandang maitanggal din yung lahat ng election paraphernalia. Oo, lalo pat na, di ba may ruling ang Korte Suprema, hindi nyo na pala pwede patanggal yun, ano? Pagka nasa loob ng private property. Paano yan? Hindi namin pwedeng galawin. Appealable pa ba yung naging ruling na yun ng Korte Suprema? Actually po, Sir Angel, ito pong ruling na ito ng Korte Suprema, ang tawag dyan ay yung St. Anthony versus Comelec, ay yan po ay reiteration na lamang nung ilang taon ng ruling din doon sa Diocese of Bacolod versus Comelec, na kung saan nung mga ilang taon na talagang sinabi na ng Korte Suprema. At yun ang aming inobserve, yun ang aming kinilala, na kapag ka po nasa private property, hindi namin pwedeng galawin, sapagkat yung po ay absolute ang karapatan ng private owners, basta meron pong consent o may pagsang-ayon yung mismong private owner. Pero paano kung oversize nga? Halimbawa, Ayan, ang ginawa po namin, sinulatan po namin, Sir Angel, yung mismong kandidato, hindi yung private owner. Yun, may jurisdiction kami dahil halimbawa nga po, sinasabi natin dati, Sir Angel, mas malaki pa ang mukha niya kaysa doon sa bahay. Ay yun po yung ang ginawa natin, sinusulatan po natin yung private ang mismong kandidato, hindi po yung private owner. Will it apply kung halimbawa digital, halimbawa isang malaking billboard na digital, hindi naman yun yung billboard na printed, paano ho yun, Chairman? Opo, yung kapag digital na ganyan, i-apply pa rin po kasi meron din tayong rule patungkol sa digital advertisement o kaya yung campaigning. So maa-apply pa rin po yan. Ang sa atin, basta nga po, again, hindi yung private owner ang aming po susulatan, yung kandidato ang atin. Pero in fairness talaga sa Angel, sa buong bansa po, wala po tayong napatanggal na kahit isang oversize, sapagkat lahat po talaga sumunod sa 2x3 na requirement po natin. Dapat lang kasi magastos din naman eh. Ang mahal eh. Ang mahal na ngayon ng imprenta, di ba? Oo. Tama po. Kahit nga po yung digital, mahal din po yan kung tutuusin. Nasa dyaryo ngayon, lahat daw po ng inyong, lahat daw ng mga kandidato na iproklama na. Akala ko meron ho tayong mga nakahold pa. Apo, yung 100% po yung counting, 100% po yung voting at 100% po yung canvassing. Yung pong proclamation, hindi po lahat-lahat yon kasi meron po nakasuspend ang proclamation natin. Suspended po yung proclamation noong 252 na mga kandidato sapagkat sila kasi ay umaharap sa mga kasong disqualification. At the same time, meron po tayong iilan na bukas kasi yung toss coin o drawing of rights kasi Sir Angel nagtay ang kanilang mga boto. Saan yan? Dito po sa may bandang Region 6, naku madami po sa may bandang area ng Negros. At saka sa bandang area ng Negros, Bacolod, Iloilo, meron po. Kasi nagtay, ang ginawa po ng mga electoral board members, nag-avail ng 5 araw na notice para may due process. Kumbaga sana ni-notify pa yung mga parties para doon sa tie. At bukas either toss coin or pagbubunutan. Paano kung hindi sila pumayag na pwede bang sharing na lang ng term? Halimbawa,
Unang kalahati, si Kapitan 1, pangalawa si Kapitan 2. Hindi pwede ganon? Hindi po, bawal po yung pinaghahatian. Bawal. Yung term, dapat po yung isa lang tao na nanalo mismo ang mamamahala. Ngayon po, nangyari po yan, kung natatandaan niyo sa Eagle, sa bandang area ng Bulacan, mayor pa nga po yan mayor. Sa ating pong batas, ang nakalagay po talaga, drawing of lots sa ating batas. Kaya lamang, pwede po kasi mapag-usapan, naging parte na rin ng ating tradisyon, ating karanasan, pwede po kasi pag-usapan ng parties na mag-toss coin na lang. At therefore, kung halimbawa nanalo po kayo, pwede pa rin naman ako, na ako ang natalo, pwede naman mag-file ng protesta. At yan po yung kalimitan nangyayari. Pinoprotesta upang malaman at magkabilang kung talagang tama ba yung naging bilang at nanalo yung kabila. Nung matalo sa toss coin, nagprotesta bigla. Ang gulang din, ano? di dapat, pag pumayag ka sa toss coin, wala ka ng protesta. Di ba? Siguro sinasabi, minalas ako sa toss coin, baka sakali sa swerte sa Hindi, protesta. kahit sino naman din siguro, sasama loob, no? Nangampanya ka ng ilang araw, tapos gumastos ka. Yung pala matatalo ka sa toss quiz. At saka isipin nyo, sa toss coin lang ang makalalabasan. Hindi, pero Ikot ka, pagod ka na, gumastos ka pa. hindi, pero siguro yun ay talagang divine intervention. Hindi talaga para sa iyo, di ba? Anyway, pero ang hirap doon, pumayag ka sa toss coin, sa palabunutan, pagkatapos bigla ka magpuprotesta. Di ba? Parang hindi naman yata gentleman yun. Ayan. Ay, may mga humahabol po, teacher. Kailangan din daw po nila ng overtime. Ganito po yun. Dati pa pong naging issue yan, Sir Angel, kahit yung 2022 na nanghihingi po ang ating mga bayaning guro ng overtime. Ang problem po talaga, Sir Angel, meron pong COA at saka DBM circular na ang overtime ay para sa mga regular na empleyado lamang ng isang ahensya ng pamahalaan. And therefore, hindi po talaga nakakapagbigay ang COMELEC ng overtime dahil po pinagbabawal ito ng circular na yan. Ayun. So, malabo na. Opo, dahil siyempre po, hindi naman po regular na serbisyo yung pong ginawa po nila. Talaga special service po yun. Kaya wala pong overtime. Mabuti na nga lang po, Sir Angel, ginawa namin ng paraan na talagang madagdagan sila at saka hopefully po ay ma-distribute yung lahat ng mga kabayaran sa kanila hanggang bukas po. Pero kung magagaling sa LGU, medyo galante si Mayor, pwede yun? Nasa usapan na po nila yan. At Okay. siyempre, hindi naman po si Mayor ang tumakbo bilang kandidato and therefore sa ating palagay naman, kung yan naman ay pinapayagan din mismo nung ordinansa o mismong patakaran ng local government, wala akong problema yon. Okay. Pahabol ko na lang, yung sinasabing kakasuhan yung mga umatras during the day ng botohan. Paano daw ano ho yung exempting reason para sila ho hindi mademanda? Ayun. Maraming salamat sa katanungan yan, Sir AJ, at naliwanagan. Yung po mga nag-withdraw nung una, yung katulad ng mga 2,500 sa Bangsamoro o yung sa Abra, nag-withdraw sila bago pa mag-eleksyon, wala po tayong problema doon. Yung po ginagalang natin at talagang nire-respeto natin yung hindi nila sang-ayon o paglilingkod at umayaw po sila. No problem. Ang sinasabi po natin, Sir Angel, yung po bang meron po kami naranasan dyan sa ibang area ng Bangsamoro, saan ka naman nakakita nagpapa-eleksyon na biglang nag-back out? Nagsisimula na po naghahalala, biglang nag-back out for whatever reason. So, base po sa aming investigasyon, hindi po magganong kadami yun. Yun naman po ilan lamang. Base sa aming investigasyon, parang napolitika. Hindi dahil sa tinakot or whatever, napolitika. And therefore, siguro nga dahil nga sa matatalo na yung isang grupo, ng mga kandidato, nag-withdraw. Doon po tayo galit. Bakit nagsimula? Sinimula na pagpapaboto sa kalagitnaan bigla ka mag-withdraw. Para kung hindi maganda yun, Sir Angel. Kasi kung talaga may pananakot, napakadali naman po i-report sa amin. Correct. Yung mismong pananakot na yan at na-report sa atin pong law enforcement authorities. Pero again, yung mga hindi po talaga nagsilbi, magmula sa simula pa, dahil sa relationship o dahil ayaw lang, wala po tayo po'y gumagalang sa kanila at therefore, hindi po sila makakatanggap ng kahit anong kaso. Ang pinag-aaralan po namin, yung on the day ng election talaga, biglang nagpasimula pa, pagkatapos biglang umalis. So yan po ang aming gustong alamin at kung bakit ang kadahilanan. Exemption po yan, pag talagang tinako talaga sa Angel, napatunayan, ba't naman po namin babalikan yan? Awa-awa na ngayon po babalikan pa namin. Okay. Chairman, maraming salamat. Ingat po kayo at mukhang magiging abala ho kayo ngayong araw na ito sa mga toss coins. Ano? Kinakailangan ba presence ng COMELEC doon?
Ay, opo. Ay, yung TOSCOY, kahit po hindi. Kahit yung Barangay Board of Canvassers lang, Okay. kahit wala po yung Commissioner Election. Okay, sige, okay. Ay, pahabol ko lang. May plebisito din pala kahapon sa San Jose del Monte. Talo daw yung yes. Tama po kayo, Sir AJ. Natalo po ang yes. Nakakuha po ng 820,385. Ang no, ang yes ay 620,000. So more or less po 200,000 ang naging lamang nung no, and therefore rejected yung panukala na gawing highly urbanized city ang San Jose del Monte, Bulacan. Ano yun? Di ba may pumasa na yung batas? Una-una. Bali po, nagkaroon ng proklamasyon. Siya po ay pinoproclaim bilang isang highly urbanized city. Subalit, base po sa ating batas, hindi po siya magiging highly urbanized city kahit na-proclaim hanggat walang pagsang-ayon yung mga mamamayan. Take note po, Sir Angela, yung mga mamamayan ng mismong apektadong constituency. Ano po yung apektadong constituency? Hindi po San Jose del Monte, kung hindi yung buong probinsya ng Bulacan, sapagkat yung po yung mga apektuhan ng constituency. Ang bumoto, hindi lang taga San Jose del Monte. Hindi po, taga buong probinsya po ng Bulacan. Sapagkat siyempre, Sir Angel, kapag biglang naging highly urbanized city, yung isang syudad, katulad ng San Jose del Monte, geographically, nasa loob siya ng Bulacan, pero sa jurisdiction, kita, income, at saka yung mga ibang bagay, wala na po siya sa Bulacan kung sakaling nanalo ang yes. Hindi, pero di ba paborsa na yun sa San Jose del Monte dahil yung ira niya, masusolo niya na? Yun po yung kadahilanan din kung bakit sila gusto maging highly urbanized city. Opo. Siyempre, kung ikaw naman yung yung mga mamamayan ng buong probinsya, parang ayaw nyo naman mawawala ng napakalaking income. Oo nga naman, kaba. Doon sa mismong syudad. Sa laki nga naman ng San Jose del Monte, tsaka ang tindi ng development doon, ano ha? Oo. So balik sila ngayon sa pagiging component city ng Bulacan. Tama po, Sir Angel. Yun po ang nangyayari ngayon. Okay. Chairman, maraming salamat po ha. Thank you for the time. Angel, Magandang umaga po. Ingat. salamat And congratulations again. Mabuhay po kayo. Congratulations ulit. Salamat po. Si Comelec Chair George Garcia. Ayan ha. Kaya baka hindi naman nangampanya ng gusto. Baka nangampanya within San Jose del Monte. Ano ha? Oo. Magandang umaga kay Congressman Robes at saka kay Mayor Robes. Ano ha? Diyan po sa San Jose del Monte, Bulacan. Ay, susme. Teka man, hanap buhay daw muna tayo, ha? Oras muna sa buong kapuluan. ACS Balita. 24 na makalipas ang ACS na umaga. This time check. Walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. 29 na makalipas ang alas 6 na umaga. Tulad ng ibang pamilya, sama-sama rin ang Marcos family na bumisita at nag-aalay ng misa sa puntod ng yumaong dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Pasado alas 10 ng umaga nang magsimula ang misa, pinangunahan ng Philippine Army Chief Chaplain Father Roy Ungao. Kasama ng Pangulong BBM sa misa ang kanyang First Lady na si First Lady Lisa Araneta Marcos, mga anak at ang kanyang inang si dating unang ginang Imelda Marcos at ang kapatid na sina Senator Amy at si Irene. Nakiisa rin sa misa para sa dating Pangulo ang mga loyal supporter ng pamilya Marcos. Natapos na ng Commission on Elections ang canvassing at proclamation ng mga nanalo sa barangay at sangguniang kabataan elections sa lahat ng mahigit sa 42,000 barangays sa buong bansa. Ayon kay Comelec Chair George Garcia, maging ang mga nagwagi sa mga barangay ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kung saan naganap ang maraming insidente ng karahasan may kinalaman sa eleksyon na iproklama na rin. Wala ring naitalang nagkaroon ng failure of elections. Pinawi naman ng Manila Water Sewerage System o MWSS ang pangamba na maapektuhan ng supply ng tubig sa Metro Manila at mga kalapit probinsya sa gagawing rehabilitation ng Angat Hydroelectric Power Plant sa November 6. Ayon kay Patrick Dizon, Division Manager ng MWSS, mananatili pa rin ang na-source ng tubig sa mga kabahayan sa Metro Manila at kalapit probinsya ang Angat kahit na mag-shutdown pa ang planta.
Kasado ng joint session ng Kongreso sa Sabado para sa pagbisita sa bansa ni Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Ayon kay Senate President Juan Miguel Zubiri, 17 senador na ang lalahok sa joint session kung saan inaasahan na magtatalumpati si Kishida. Sinabi ni Zubiri na makapagpapatatag ng kooperasyon sa pagitan ng Japan at ng Pilipinas ang nakatakdang pagbisita ng Japanese Prime Minister. Bumaba na sa 10 piso ang kada kilo ng sibuyas sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, nasa 130 hanggang 140 pesos na lamang per kilo ang pulang sibuyas, habang ang puting sibuyas naman nasa pagitan ng 120 hanggang 160 pesos per kilo. Todo puri ang mga kongresista ng Mindanao kay House Speaker Martin Romualdez matapos makakuha ng mataas na trust at performance ratings. Sinabi ng mga mababatas na pagpapakita lamang ito na nasisiyahan ng publiko sa mga ginagawa ng Kamara de Representantes. Ayon kay Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers, ang resulta ng Octa Research Survey ay magpapataas ng moral sa mga miyembro ng Kamara. Sinabi naman ni South Cotabato Representative Peter Miguel na patunay ito na nakikita ng publiko ang ginagawa ng Kamara at pinapaboran nila ito. Iniugnay naman ni Misamis Oriental Representative Christian Abia ang mataas na rating ni Speaker Romualdez sa mga hakbang ng liderato na tulungan ang Pangulong BBM na mapababa ang presyo ng mga pangunahing bilihin at pagpasa ng mga panukalang pakikinabangan ng publiko. Alas 6:33 ang oras sa buong Kapuluan, sumiklab ang sunog sa isang tren ng Philippine National Railways. Pumupay ang tren pagdating sa 10th Avenue Station sa Barangay 9, Caloocan, bandang alas 4:47 ng hapon. Ayon sa Bureau of Fire Protection, mabilis na umabot ng unang alarmang sunog pero kaagad namang napula sa loob lamang ng 12 minuto. Walang napaulat na nasaktan sa naturang insidente pero inaalam pa ang dahilan. Suwak naman sa kulungan ng 3 hinihinalang tulak ng ilegal na droga matapos na maaresto sa bypass operation sa Indang, Cavite. Kinilala ng PNP Region 4A ang inarresteng suspect sa mga pangalang Aristeo, Racel at Ronel. Nasa kote mga ito matapos bentahan ng shabu ang isang undercover police na nagpanggap na drug user sa barangay 50 Balagbag. 2 doktor na Pilipino ang kabilang sa unang grupo ng mga evacuee na inaasahang nakalabas na ng Gaza Strip. Ito'y makaraang buksan ng Egypt ang Rafah border crossing sa harap ng tumitinding giyera sa pagitan ng Israeli forces at ng Hamas militants. Ang 2 Pinoy doctor ay kabilang sa mga Doctors Without Border at kabilang sa mahigit 500 foreign passport holders na pinayagang makalabas ng Gaza Strip at makatawid naman sa Rafah border. 34 na makalipas ang alas 6 ng umaga. ACS Balita. This time check. Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. 40 minutos na makalipas ang ACS ng umaga. Balita naman sa ibang dagat, tinudyukan ng isa pang senador sa Amerika, ang Association of Southeast Asian Nations, na makiisa laban sa hindi pangkaraniwang pagkilos ngayon ng China. Ayon kay US Senator Jim Risch, hindi dapat ipagwalang-bahala ng ASEAN ang panghimasok ng foreign interference ng China sa domestic affairs, gayon din ang walang batayang pag-angkin ng mga teritoryo. Binigyan din ng mababatas mula sa estado ng Idaho ang mga tinutukoy na pambabraso dahil ito na yung malaking hamon para sa Estados Unidos. Pinag-iingat din ng US Senator ang ASEAN laban sa iba pang taktika ng China. Ang layunin ay hatiin ang pagkakaisa ng naturang samahan. ACS Sports. At sa palakasan, pinayuko ng Pilipinas ang Iran sa AFC Women's Olympic Qualifying Tournament sa Perth, Australia 1-0. Nagsalpak si Tanay Anis ng goal
na nakapagpanalo sa koponan ng Pilipinas sa huling 19 minutes ng laro. 2 panalo ang ibinulsa ng Pilipinas sa second round at nagtapos ng pangalawa sa Group A sa likod ng Australia. Yan pa man, wala nang tsansa ang Team Pilipinas para sa third round ng Olympic qualifiers matapos ang 3-0 na panalo ng Uzbekistan kontra India. Ibig sabihin, ang Uzbekistan, Japan, Australia at North Korea na ang magbabakbakan kung sino man ang magiging kinatawan ng Asia sa 2024 Paris Olympics. 42 makalipas ang ACS ng umaga. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality pride detergent. Number 4, alas 10 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Room 303, St. Peter's Memorial Chapel sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Ang paghatid naman sa kanyang huling himlayan ay November 5 sa Himlayang Pilipino Memorial Park sa Quezon City, ganap na alas 9 ng umaga. Yan, nakikiramay ho tayo sa mga naulila ng pagpanaw ni Mrs. Ana Rosalie Baha, ang butihing may bahay ni Jerry Baha, ng 2x2. Ayan ha. Okay. Siguro para medyo lungkot naman ng natin, take off natin. Para sumaya, bigyan natin uli yung ating mahiwagang tunog. Habol natin para akala nila malungkot lang lagi ang natin. Ayan, okay. Ito na po yung ating mahiwagang tunog. Pero wala nang dagdag clue ha. Nagbibigay kami ng clue. Okay, ito ho ating mahiwagang tunog. 2,000 ang premyong nag-iintay sa ating mahiwagang tunog at pwede din ho yung gamitan ng isang ACS product. Hindi lang pala. Ang daming ACS product pa lang pwede gamitin dyan. Ano ha? Ang inyong mga sagot, ipadala po ninyo sa 0919-282-6485. Ang tamang format ng pagte-text, empty space, name slash, under slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaari mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Het, ang oras het, alas 6:49. Ang bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Hala nga yung dalawa, walang 2x2 ngayon. Uno kon guwapo ang meron. Lakas ng loob. sabi tapon yung radyo. Magandang umaga kay Professor Andy Pereira. Prof, magandang umaga ha. At saka kay Justice Max De Leon ng Court of Appeals. Deputy Court Administrator si Justice Leo Madraso. Balik Manila na raw siya ngayon. Malipayong pagbalik dito sa Manila, Justice. At magandang umaga din po sa mga suki natin dyan sana. Halong kamudra sa Dadyangas ha. Hindi ka mo maglagaw-lagaw karon kay may ara damo nga mga multo. Anyway, si Ejel Parosa na sa may Loyola Memorial Park, RH52 Ejel. Good morning, Kuya Angel. Umabot sa mahigit 34,000 katao ang dumagsa sa Loyola Memorial Park sa Marikina sa buong araw ng undas kahapon, 1 ng Nobyembre. Pero batay sa tala ng Marikina City Command, 115 katao na lamang ang narito sa loob ng pinakamalaking himlayan sa Marikina hanggang sumikat ang umagang ito. Ayon sa Marikina Police, nagpalipas ng magdamag ang mga ito para makasama ang puntod ng mga namayapan nilang mahal sa buhay. Sa kabila ng mga nabanggit na bilang, malayo pa ito sa estima ni Mayor Marcy Teodoro na kalahating milyong kataong bibisita sa kabuuan ng undas. Ramdam ito ng mga flower vendor, Kuya Angel, sa paligid ng matumal na umano ang benta sa maghapon. Lugi! Sa mga tindero sa Jessie's Flower Shop, mas kakaunti ang benta nila kumpara sa nagdaang mga undas dahil na rin siguro sa pag-ulan kahapon dito sa Marikina. Nauna nang ipinahayag ng Loyola Memorial Park Admin na marami nang naunang bumisita sa parke bago pa man ang panahon ng undas. Wala namang untoward incident sa magdamag at tanging mga posporo, lighter at gunting lang ang mga nasita bukod pa sa naharang na beer ng pulang kabayo kahapon. Sa ngayon, tahimik ang umaga sa Loyola. Posibleng dagsayin pa ang mga hahabol ngayong All Souls Day, lalo't hindi maulan sa mga oras na ito. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, Angel. Ano mangyayari doon sa mga bulaklak na hindi mabebenta ngayon? Lugi, ano ha? Ang itanong ko naman sa kanila kung permanent shop sila. Well, permanent naman daw sila at nandito pa sila hanggang sa matapos ang Honda. So, bakit pinayagan ang stores? So. Bakit pinayagan ng tulog? Akala ko ba walang tulog sementeryo?
Diyan okay Parang lang. Kuya Angel, depende sa management. Alam naman natin ito, private ito, at malaki-laki ang bahay Well ng mga secured. nandito, yung mga nakaimlay. So yung 34,000 hanggang kagabi, yung ilan sa kanila nagpalipas ng magdamag. Dahil buong araw kahapon, maulan eh. Siguro Oo nga. bumawi sila dahil nawala yung ulan ng gabi at dito na sila nag-camping kasama ng kanilang mga mahal sa buhay. Kuya Angel. Oo, sa bagay, ano, at least mahaba-haba yung paglagi nila. Diba? O, siya, sige. Ano nangyari doon sa mga nakumpiskang alak? Yung nag-iisang beer isa lang ba? record Isa lang? kahapon. Isa lang. Ako isang case eh. Tinumpis ka na talaga. Pero yung mga ibang valuables, kagaya ng alagang hayop ko yung Angel, bawal kasi sa loob ng Loyola Memorial Park. Mm-mm. Karamihan doon sa mga buwibisita na may alagang pets, hindi na tumutuloy. Kasi wala namang pag-iiwanan. Hindi gaya ng mga lighter, posporo, may iwan sa box. Yung mga alagang hayop, hindi maiwan. So, hindi na lang sila tumutuloy. So, yung nakagip ng camera ng mga media, yun lang. Yung mga lighter, posporo, mga gunting. Yun lang, yung mga naiwan doon sa tapat. Bukod dyan, wala na mga toward incident at mapasaway dito sa loob ng parking ito. Kuya Angel. Maraming salamat, Edgel Parosa, live mula po dyan sa Loyola Memorial Park. Ayan, ha. Pero si Edgel po umuwi, hindi ho siya nag-vigil doon. Hirap naman. Hahanapin siya ng kanyang hindi, nanay. Tinatayan si Edgel. Paalala, ulitin natin ha. Ang UNDAS po ay hindi pala salitang, inadapt na lang natin eventually, ha. Pero actually, it's an acronym. Ang UNDAS po ay acronym ng Spanish phrase na Unos Días de las Almas de los Santos. Ayan, ha. Ano yan? Spanish phrase. Unos Días de las Almas y de los Santos. Days of the Souls and of the Saints. Pero sa atin, in English natin, binaliktad na natin, nauna yung All Saints Day bago ang All Souls Day. Pero whatever it is, ang importante, minaalala ho natin ang ating mga mahal sa buhay. Yan, napumanaw na. Kami ho sa Mindanao, umuwi ako ng Mindanao Kagagaling ko lang ho ng Mindanao para dalawin din po yung aming mga mahal sa buhay, kasabay ng pagboto. Ina-advance namin para hindi nakikipagsiksikan dun ho sa mga libingan. Ayan, okay. Paano po? Di papaalam na tayo pansamantala sa ngalan po ni Jerry Baha at ni Anthony Taberna. Kuya Angel po, si Angelo Palmanes. Muli, nagpapaalala pa rin sa inyo magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. At sino mang magtutuloy? Si Yuel. Si Yuel. Yuel at saka si? Yuel at saka si? Ha? Yuel Giselle. Si Yuel at saka si Giselle. Sige. Sila naman na nabiktima nyo. Isang minuto na lamang, alas 7 na ng umaga. Bawat issue ay hihimayin at malalimang aaralin. Na iwan natin ang intelligence sa experts dun sa intelligence agencies ng gobyerno. Walang kontrobersyang palalampasin. Walang tanong na hindi sasagutin. So needless to say, sir, kasali pa rin ang smart man. One-on-one kasama ang mga politiko at mismong mamamayang Pilipino. Samahan niyo po ako tuwing linggo para alamin ang bawat katotohanan sa likod ng kontrobersya. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pilipinas ang oras 1 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon. Makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Sa ulo ng ating mga pangunahing balita. Joint session para kay Prime Minister Kishida ng Japan, ikinakasana ng Kongreso sa Sabado. 48% ng pamilyang Pilipino nagsabing mahirap sila ayon sa social weather stations. Paggunita sa undas, naging generally peaceful ayon sa Philippine National Police. BSK elections, formal nang nagtapos lahat ng mga nanalo na iproklama na ng Commission on Elections. 2 grade 8 students ni-rape, ikinulong ng 2 araw ng mga sospek na nakilala lamang online. 53 taong gulang na nanay pinakasala ng 22 taong gulang na anak. Pangunahing balita. Yan ang ulo ng ating mga balita ngayong 2 ng Nobyembre 2023. Sa bayan na tayong napapakinggan sa DZRH 1395 kHz sa Cebu, DZRH 1260 kHz sa Davao at sa 16 pang relay stations ng DZRH sa Luzon, Visayas at Mindanao. Live din sa DZRH TV cable channels at live streaming sa Facebook at YouTube. Kami po ang inyong lingkod sa pagbabalita. Ako po si Yuel Reyes. Ako naman po, Giselle Ricafort. Para sa tuloy-tuloy na pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Pangunahing balita. Sa detalye po ng ating mga balita. Magsasalita na si Japanese Prime Minister Kishida Fumio sa joint session ng Kongreso sa Sabado, November 4. Sinabi ni Senate President Juan Miguel Zubiri na inaasahang tatalakayin ng punong ministro ang ibayo pang ugnayan o partnership ng Pilipinas at Japan. Batay sa kasaysayan, 5 foreign heads lamang ang nabigyan ng pagkakataon na makapagsalita sa joint session ng Kongreso. Sila ay sina President Avul Pakir Abdul Kalam ng India noong 2006, Pakistani President Pervez Musharraf at Chinese President Hu Jintao noong April 2005. Gayon din sina US President George W. Bush noong 2003 at Dwight noong 1960. Halos kalahati o 48% ng mga pamilyang Pilipino ang minarkahan ng sarili nilang mahirap. Sa survey ho ng social weather stations mula September 28 hanggang October 1, katumbas ito ng 13.2 milyon. Mataas ho ito ng 3% kumpara sa 45% ng mga Pilipinong nagsabing mahirap sila noong buwan ng Hunyo o katumbas ho ng 12.5 milyon. 25% naman ng pamilyang Pilipino ang nagsabing hindi sila mahirap, habang 27% ang nasa borderline. Pangunahing balita. Idineklara naman ng pambansang pulisyan na mapayapa ang pag-arangkada ng panahon ng undas sa bansa. Sinabi sa DZRH ni PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo na wala silang naitalang untoward incident o malalaking insidente kahapon. Sa kabilaan niya nito ng nakumpiska na sangkaterbang ipinagbabawal na mga bagay sa loob ng mga Kampo Santo. Ayon kay Fajardo, pumalo na sa mahigit 3 milyong katao ang bumuhos sa mga sementeryo sa buong bansa hanggang alas 5 kahapon ng hapon. Narito po ang tinig ni spokesperson Fajardo. Monitoring po natin ay naging overall generally peaceful naman po yung observance po ng undas at magpapasalamat po tayo sa ating mga kababayan sa kanilang cooperation. Nakipag-cooperate naman po sila doon sa ating panawagan pagdating po sa mga prohibited na mga bagay na hindi dapat ipasok sa cemetery at of course doon sa kanilang pagbabiyahe gamit ang ating mga airport at pantalan ay sumunod naman po sila sa mga patakaran. Tulad ho ng ibang pamilya, sama-sama rin ang pamilya Marcos na bumisita at nag-alay ng misa sa puntod ng yumao na dating Pangulo Ferdinand E. Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani sa Taguig.
Pasado alas 10 ng umaga, nagsimula ang misa na pinangunahan ni Philippine Army Chief Chaplain Father Boy Ongao. Kasama ho ni Pangulong Marcos sa misa ang kanyang may bahay, si First Lady Liza Araneta Marcos, mga anak at kanyang ina na si dating First Lady Imelda Marcos at mga kapatid na sina Amy at Irene. Nakiisa rin ho sa misa para sa dating Pangulo ang mga loyal supporter ng pamilya Marcos. At yun ng oras, alas 7:07 ng umaga sa kabila ng maulang undas. Mahigit 1.4 milyong katao ang dumagsa sa Manila North at Manila South Cemeteries kahapon. Hanggang alas 6 ng gabi, nasa 1,025,000 katao ang bumisita sa Manila North Cemetery mula nang buksan ito dakong alas 5 ng umaga. Mas kaunti naman ang nagtungon sa Manila South Cemetery. Sa pagtaya ng Manila Police District ay aabot lang sa 450,000. Samantala, libo-libo ring flammable materials tulad ng pabango at sigarilyo at alak ang nakumpiska ng MPD sa dalawang nabanggit na sementeryo. Opisyal na hong nagtapos ang 2023 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections. Ngayong taon na ang ngayong tapos na ang canvassing at proklamasyon ng lahat ng nanalo sa mahigit 42,000 barangay nationwide. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, 100% kumpleto na ang voting at canvassing nationwide at walang naging failure of elections saan mang bahagi raw ng Pilipinas. Sinabi ho ni Garcia na naiproklama na rin ang lahat ng nanalo maliban sa mga sinuspinde ng komisyon. Ang atin hong oras sa 8 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga sa kaugnay na balita. Epektibo pa rin ang COMELEC gun ban hanggang November 29. Ito ang nilinaw ni COMELEC Chair George Garcia matapos ang matagumpay na barangay at SK elections noong October 30. Sinabi ni Garcia sa DZRH na epekto pa rin ang lahat ng ipinagbawal mula noong August 28 dahil pasok pa rin ito sa election period na 30 araw matapos ang BSKE. Narito po ang tinig ni Chairman Garcia. May election period pa rin tayo. 30 days after the election, yan po ang election period. Pati po yung paglilipat sa mga pamahalaan, pati po yung mga appointment sa pamahalaan, pati po yung tinatawag na personal movement sa pamahalaan, lahat po yan ay prohibited pa hanggang November 29. Dalawang grade 8 student naman ng 2 araw ginahasa ng 3 lalaki sa barangay 650 sa port area sa lungsod ng Maynila. Ayon sa Baseco Police Station, nakilala ng mga menor de edad ang biktima ang suspect sa online at inimbitahan daw sila sa bahay ng mga ito. Nag-inuman daw ang mga ito sa bahay ng mga suspect at doon na paulit-ulit ginahasa mga biktima na ikinulong pa ng 2 araw. Nagawa naman ng nanginginig na mga menor de edad na magkatakas at isuplong ang mga suspect sa pulis dahilan para magkasanang agad na operasyon. Naaresto ho ang 2 sa suspect habang hinahunting ang isa pa sa kanila. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Antabayanan nyo po. Susunod, may partner. Merong isang nanay dito na pinakasalan. Ano kayang istorya sa likod na yan? Parang balita ko, partner, parang inampun niya lang yan eh. Nagkainlaban kaya? Ang pinakasalan niya ay ang kanyang anak. Oo. So, ang kwento kaya nito ay mismo niyang anak o yung inampun. Oo. Yan po ang inyo pong antabayanan sa pagbabalik ng pangunahing balita. Pilipinas ang oras, alas 7:11 ng umaga. This pangunahing balita. Pangunahing balita. Partner, bago lamang sa pagpapatuloy ng ating mga balita, papasukin muna natin ng report mula dyan sa Manila North Cemetery. Gano'ng karami na kaya ang nagtungo ngayong umaga dahil bukas pa rin, ano? Oo, marami kayang mga nag-overnight dyan sa labas, kagaya ng sa Manila North at sa South Cemetery sa Maynila naman. Atin ang alamin ang sitwasyon dyan, RH29, Boy Gonzales. Boy. Yun, Giselle, wala nag-overnight dito sa Manila North Cemetery sa Tawal.
Kahapon ay hanggang alas 5 lamang sila dapat, pero nag-extend na alas 6 ng gabi nang isarado ang gate ng sementeryo. Pero marami tayong mga kababayan kahapon o kagabi na talaga nag-antay para makapasok, pero pinayagan sila ng mga nagbabantay sa sementeryo na makapasok para makadalaw sa kanilang mga masabuhay sa loob ng sementeryo. Naigpit pa rin yung seguridad na ipinapatupad ngayong araw. Ito'y para matiyak na rin na walang makakalusot na mga ipinagbabawal na ipasok sa loob ng sementeryo. Pagkagayon man, may ilan na rin mga napumilit na ipasok yung kanilang alagang hayop kahit may maigpit itong pinagbabawal. At maging shortcut ng sementeryo ng Norte dito sa area ng sa bandang likuran at Bonifacio, bahagi na ng Quezon City, ay pantay sarado pa rin upang hindi madaanan ng ilang mga individual. Alas 4 kanina na umaga ay hanggang ngayong alas 7 ng umaga ay umabot lamang sa 300 at ari na po ang pumapunta ngayon dito sa sementeryo. Inaasahan naman ng Manila Police District na marami pang magtutungo ngayong araw dahil hindi sila sumabay sa milyong katao na nagtungo kahapon na araw ng undas, sa paggunita ng undas. Sa mga itong Bloomington Road, sarado pa rin sa mga motorista hanggang mula Aurora Boulevard, ang kabaan hanggang dito sa Bonifacio. Sa harapis po ng sementeryo ay sarado pa rin sa daloy ng mga sasakyan. Mula sa kauna sa Pilipinas, Boy. Oo, Boy G, sabi mo walang nag-overnight. May ilan na galing sa probinsya pero sa labas ng sementeryo dahil ang problema nga nila hanggang alas 5 lang yung pinapayagan yung mga dumadalaw sa mga nicho, ano? Pero kahapon wala naman sila pinapasok sila yung mga huling na pumilit na pumasok kahapon. Yung mga naabutan ng closing hours pinapasok pa rin. Alas 6 ng di ba nag-extend ng alas 6 ng gabi. Bandang alas 7 pinayagan yung ilan na naghintay na makapasok. Pero yung iba kahapon ng isarado ng alas 6 hindi na pumilit pa. May isa pa lang babae na sa galit ay inihagis yung bulaklak na dapat ay dadalhin niya sa tungkod ng kanilang mga masabuhay. Pero ngayon, inuulit na ng Manila Police District at ng pamunuan ng Manila North Cemetery na ang bukas ng sementeryo alas 5 ng umaga hanggang alas 5 mamayang hapon. Wala nang extension yan, Boy. Hanggang alas 5 na lang mamaya. Wala na. At wala na extension dahil nagbigyan na kahapon dahil sa ang katwirang kahapon na undas galing pa sa mga probinsya kaya pinagbigyan yung mga napagsaraduhan ng gate. Pinagbigyan dahil ang katwiran ay galing pa sila sa Rebesia, may galing pa ng Bulacan. Oo, Boy. Hanggang alas 7 kagabi, pumalo sa 1.4 na milyon yung kabuoang mga bumisita sa Manila North at South Cemetery diyan sa Maynila. Hanggang sa ngayon na tayo'y nag-uusap, gaano nakarami yung mga pinag-uusapan natin ng mga bumisita? Alas 7, ang estimate ng pulis nasa halos mag-400. Increasing pa to kasi nasisimula ng pagdatingan naman yung mga hindi sumabay kahapon. Ngayong araw, ito nakita ko rito, siguro ilang after 1 hour, kami ang alas 8, magbibigay sila ng panibagong estimate ang mga pulis kung ilan lahat na pumasok ngayong umagang ito sa sementeryo. Makulimlim, Giselle, makulimlim. Kaya ang payo ng mga otoridad, nagdala ng payo, baka buto sila ng una sa loob ng sementeryo. At marami pa rin nagbebenta ng mga bulaklak sa gilid ng sementeryo kung ikaw ay papasok sa mismong gate ng Manila North Cemetery. Mula sa kauna-una sa Pilipinas, ito si Bay Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita
Tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo at Pilipino. Pangunahing balita. Maraming salamat, Boy, sa pagpapatuloy ng ating mga balita ngayong alas 7:21 ng umaga. Naging malaking iskandalo ang pagpapakasal ng 53 anyos na nanay na isa ring singer sa kanyang 22 anyos na anak na si Daniel. Maging ang gobyerno ng Tatarstan sa Russia. Ayun naman pala, Ayun, nakala ko dito sa Pilipinas. Ngayon ay hindi nagustuhan ang pagpapakasal ni Aishu Shivesky. Ayan, mingalim sa ampon niyang si Daniel Shivesky. Kaya binawi ang 5 pa nitong ampon, 1 lalaki at 4 na babae. Sa report ng Daily Mail, ikinasal sa isang restaurant sa Kazan sina Asaylo at Daniel noong October 20, 2023. 8 taon din inalagaan ng babae si Daniel bilang anak, ngunit ngayon ay asawa na niya ito. Ang pag-ibig daw, hahamakin ng lahat, masunod ka lang. Masunod ka. Gumaganyan ka na, partner. Sa iba pa ho nating mga balita, hindi pabor ang mga Bulakenyo na gawing highly urbanized city ang San Jose del Monte City sa Bulacan, na naigo ang botong no sa ginawang plebisito ng Commission on Elections kasabay ng barangay at sangguniang kabataan election nitong Lunes. Sinabi ho sa DZRH ni Comelec Chairman George Garcia na kabuang 820,385 ang bumoto ng no habang 620,707 naman ang bumoto ng yes. Ibig sabihin ho, isa pa ring component city at kontrolado ng lalawigan ang San Jose del Monte City. Mahigit 2 milyon ho ang rehistradong botante sa lalawigan, kung saan 1.6 na milyon ang lumabas para bumoto sa plebisito. So, Sir Angela, yung mga mamamayan ng mismo apektadong constituency. Ano po yung apektadong constituency? Hindi po San Jose del Monte, kung hindi yung buong probinsya ng Bulacan, sapagkat yung po yung mga apektuhan ng constituency. Ang bumoto hindi lang taga San Jose del Monte. Hindi po taga buong probinsya po ng Bulacan, sapagkat siyempre, Sir Angel, kapag biglang naging highly urbanized city, yung isang syudad, tulad ng San Jose del Monte, geographically, nasa loob siya ng Bulacan, pero sa jurisdiction, kita, income, at saka yung mga ibang bagay, wala na po siya sa Bulacan kung sakaling nanalo ang yes. Pangunahing balita. Sa iba pa nating mga balita, dumating na sa Ehipto ang unang grupo ng foreigners at dual nationals na nakalabas mula sa Gaza, kung saan karamihan sa mga ito ay mga babae at bata. Kabilang sa mga ito ang 2 Filipino na doktor at International Humanitarian Organization doctors. Sa 136 na Pilipino na nasa Gaza Strip, 57 sa mga ito ang nasa Rafah Crossing. Ang Philippine Embassy sa Jordan ang may jurisdiksyon sa mga Pinoy na nasa Gaza Strip, kung saan naghihintay ng tawag ng kanilang pamilya ang nasa 10 Pinoy. Sugatan ho ang 4 na miyembro ng Bureau of Fire Protection na rumisponde sa sunog sa Calamba Corner, Sisa Street sa Sampaloc, Maynila kahapon. Nagtamo ho ng minor injury ang mga bumbero na agad namang binigyan ng paunang lunas. Paliwanag ho ni Department District Fire Marshal Superintendent Leo Andiso, dahil sa sobrang bigat ng tubig na na-accumulate sa second floor ay gumuho ang sahig nito kahapon. Ayon kay Andiso, habang nagsasagawa ng verifikasyon at ng assessment ang mga bumbero sa loob ng bahay, saktong gumuho ang itaas nito dahil sa marupok na rin ng kahoy. Kabuuan ho na 15 pamilya ang naapektuhan ng sunog, habang 3 apartment ang nasira na tinaya na mahigit 1 milyon ang halaga ng napinsalang ari-arian. Alas 7:24 na ho ang ating oras. Pinangangambahang maglipa na ngayong holidays ang mga online scammer. Ito ang babala ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Ayon kay CICC Executive Director Undersecretary Alexander Ramos, paboritong pagkakataon ng mga scammer ang holidays dahil karaniwang nakatuon ang atensyon ng publiko sa pagsasaya o relaxation. Pinayuhan ng opisyal ang mga mag-out of town na maging alerto sa pag-connect ng cellphones at laptop sa Wi-Fi networks upang hindi magkaroon ng access ang mga online scammer sa kanilang account. Arestado ang isang lalaki na wanted sa kasong rape sa lungsod ng Quezon. Ayon kay QCPD Director Brigadier General Redrico Maranan, inwelyuhan ng mga pulis ang wanted person na kinilalang si Ray John Abelio sa Damayang Lagi dakong alas 3 ng hapon kahapon.
Dinala na ho sa Criminal Investigation and Detection Unit ng QCPD si Abelio para sa dokumentasyon. Alas 7:26 ang ating oras, ipinakandado ng Pasay City Government ang nadiskubreng Pogo Sex Den sa lungsod. Kinumpirma ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na binawi ang business permit at nirevoke ang pag-court ang lisensya ng Shushen Technology Corporation at Frigo Computer Gaming OPC. Nakakuha ang dalawang Pogo Hub ng temporary internet gaming license sa ilalim ng Smart Web Technology na siyang nakarehistro sa Pasay Licensing Office. Matatanda ang sinalakay ng mga otoridad ang Pogo Hub kung saan 700 umanong human trafficking victim ang nasagip. Pangunahing balita. Alas 7:26 ang ating oras. Abangan nyo ho, susunod. Partner, sino daw itong actress na hindi naman siya ang pinakabida sa kumita nilang pelikula? Hindi siya yung pinakabida pero nagtataas ng talent fee. Aba, iba rin. Ilang milyon kaya iyan? Ang sabi rito hindi daw bababa ng 5 milyon. Aba, napakalaki. Oo. Parang balita ko, partner, parang tumabo yata kasi yung nakalipas nilang pelikula dito sa Pilipinas. Gano'n, pero hindi siya yung bida ron. Hindi siya yung bida. Ganun. Ganun pala yun. Yan po at ang iba pang mga malalaking balita sa pagbabalik ng Pangunahing Balita. Pangunahing balita. Pangunahing balita. Oy, batiin lang natin, partner, ng happy birthday si Mabel. Uy, kasamahan natin dati, partner. Happy birthday, Miss Mabel. Sa November, 2 araw na lang. 4. So baka naman. Wala ba tayo dyan? At ganun din si Sir Popoy Taruk, November 4. At sino pa, partner? Ang dami palang merong may birthday. Happy birthday rin ho kay Bing Formento sa November 5. Kay Kuyang Mar Urbano, DZRH Operation Tulong. At kay Kuya Mike Lumaban, November 14 na ba? Magkakasunod. Oo, magkakasunod. Mukhang marami-rami dito mga magpapapanset. Oo, mukhang magkakasunod din ang ating makakalibre tayo ng agahan. Oo, makakatipid. Ay, ganun din sa ating DZRH drama na sina Bobby Cruz at Sir Kiko Calado, November 19. At ang ating ding kasama dito sa News Center na sina Kuya Francis at Eloy Baltasar, 21, at sa marami pang iba. Happy birthday ho. Naway mabusog niyo ho kami sa mga darating na araw, ano? Happy birthday po at kay Kuya Eric din, syempre. November 23, ayun. Marami pa. Uy, si 29, Boy Gonzales. Oy, 29. 29 naman. O 28. Kailan ba ang birthday ni 28? 29. 29. Nakaligtas sa atin. Parehas ng number ni yung Boy G, RH number niya. Yun. Pangunahing balita sa showbiz. Magandang dilag, puso ko yung nabihag. Para sa ating showbiz partner, ito na yung tiniteaser natin kanina na sino ito. Yan, sino itong hindi naman bida sa kanyang nakaraang pelikula. Uy, pero ang sakit naman, hindi naman bida. Hindi naman bida. Kasi 5 million partner marami ka nang pwedeng maipagawa sa 5 million pesos sa panahon na to. Sino yan? Ating showbiz legend. Tita Morley Alinio. Tita Morley, magandang morning. Yes! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, UL. And of course, Giselle, nako, ang sarap dito sa kinalalagyan ko dahil kitang-kita ko ang napakagandang ilog na napakalakas ng agos dahil sa lakas ng ulan kagabi. Medyo pangit yung kulay ng ilog dito, no? Dahil medyo madumi, hindi kagaya kagabi. Hindi pa lang umuulan eh. Ang ganda-ganda. Speaking, ng isang veteranang actress. Not veterana so far. Pero isa siyang kilalang actress din naman na nagkaroon ng pelikula lately. Naloka ang mga producer. Dahil pandemic pa naman, hindi pa naman kumikita sa lahat ng mga pelikula. Maliban sa padding ng pelikula nila na di umano ay kumita ng 100 million.
nagtaas ng talent fee ang isang aktresa na ito umaabot ngayon ng 5 million pesos ang kanyang talent fee. Imagine that, 5 million pesos. Isipin mo, napakalaki noon dahil sa totoo lang, hindi naman talaga kumikita yung mga pelikula. Kaya naman, nagtaas siya ng kanyang presyo, hindi siya ngayon kinukuha ng mga producer. Sayang, sabi nga ng mga producer, hindi na dapat nagtataas ng presyo sa mga panahon ngayon, lalo pa at magsak ang showbiz world. Ang naturang aktresa na nagtaas ng kanyang talent fee ay si actress, Ayan, kasama yan ang isang kilalang young stars ng Pilipinas sa huling pelikula. Ayan, yung palang bigay na ang luha, ang dating na kanyang pangalan, Melater D. Letter D. Yan ang ating D. Ano ba to? Initial? Tita? Ito ba yung first name? Initial. Basta may letter D. Basta may letter D. Yan ang ating Tita, parang in demand naman kasi yan. Oo. Oo, mukhang in demand naman kasi talaga sa abroad pa, ha? At award-winning yata ito. Parang meron namang K. Bakit hindi pa natin taktokin? Bigay na natin yung pangalan. At yan ay si... Ako, ewan ko, basta masasabi ko sa'yo, masasabi ko lang sa'yo, Giselle, you are a very good girl na maganda. Masarap na kaibigan. Ayun na nga. Yan ating DZRH show with Saturday News. Ito po ang inyong RH47. Alin nyo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayong Pilipino. Bubu! Pangunahing balita sa sports. Tinututukan na ho ni Gilas Pilipinas head coach Tim Cone ang Barangay Ginebra para sa PBA Season 48 Commissioner's Cup na magsisimula sa November 5. Ilang linggo rin hong nagpahinga si Cone at ang mga player ng Gilas matapos ang matagumpay na karera sa 19th Asian Games sa China kamakailan. Magiging kapalito ni Justin Brownlee si Tony Bishop bilang import matapos magpositibo sa doping sa Asian Games. Pangunahing balita sa kalusugan. At sa ating health news, buong mundo ang nagluluksa sa pagkamatay ng aktor na si Matthew Perry. O nga partner, hindi lang ang mga kasamahan sa industriya kundi ang milyong-milyong ordinaryong tao. Ayon sa mga mental health expert, nagdudulot ng mas komplikadong emosyon sa kanilang fans ang pagpanaw ng isang celebrity. Paliwanag ni isang therapist, bagamat hindi personal na nakasama o kilala ng ordinaryong tao si Perry, nag-iwan ito ng malalim na koneksyon, kakaibang relationship at emotional bond. Bunsod daw nito na naging impact ng aktor sa pinaka-influential moments ng isang individual at naging epekto niya sa developmental milestone ng isang tao. Patay naman ho ang 50 katao habang 150 ang sugatan sa pinakawalang serya ng airstrike ng Israel sa isang refugee camp sa Northern Gaza Strip. Ayon sa Israeli government, kabilang sa mga napatayang commander ng Hamas na isa sa mga nanguna sa pag-atake sa kanila noong October 7. Nanawagan ho ang United Nations sa Israel at mga militanteng Hamas ng agarang tigil putukan at igalang ang international humanitarian law. Sinabi ho ng Hamas Health Ministry na higit 8,000 Palestino na ang namatay sa nasabing giyera, kabilang ho ang 3,000 mga kabataan. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. At yan na po ang kabuuan ng mga pangunahing balita ngayong ikalawang araw ng Nobyembre, November 2, 2023. Ngayon po ay All Souls Day at kami po ang inyong mga nakasama sa pagbabalita. Ako po si Yuel Reyes. Ako naman po, Giselle Ricoport. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Pangunahing balita. Yon, sa pangalan pa rin po ni na Katunying, Anthony Taberna at ka Jerry Baha. Inyo pa rin pong nakasama, Yuel Reyes. At ako naman po, Giselle Ricoport. Oy partner, good morning. Lalo na sa mga kababayan natin na humahabol. Ganun pa rin sa mga nag-overnight
Dahil Oo, meron nilang marami ha. Kasi may mga sementeryo partner na nagtatakda na sila ng operating Operation hours. operating Kaya yung iba galing pa sa malalayong probinsya, instead naman na masayang ang kanilang punta. Nag-aantay na lang sa labas. Pero meron naman na magdamagan yung operasyon kagaya ng sementeryo sa Pasig. 24 hours ha? Diyan ba sa public market sa Mountain Province, abay yun daw traditional na panag-apoy ay muling isinagawa. RH41, Lakay Romy Gonzales, good morning. Good morning. Tuwing Nobyembre 1, araw ng undas sa mga residente sa Sagada Mountain Province ay magtitipon-tipon sa sementeryo para gunitain ang kanilang yumaong mahal sa buhay. Subalit-salit na tradisyonal na kandila ang kanilang sisindihan, gagamit sila ng tangkay ng lumang pine tree o tinatawag na saeng o blue ay apoy. Sisindihan ito sa tabi ng puntod ng kanilang yumaong kapamilya. Tinatawag nila itong panagapoy. Isang matagal ng tradisyon sa Sagada Mountain Province tuwing araw ng undas. Isa itong kaugalian ng mga Sagadians para alalanin ang namayapang mahal sa buhay. Magsisimula ang tradisyon sa pamagitan ng isang misa sa hapon at ang pagbasbas sa saling. At pagkatapos ito ay magtutungo ang mga residente sa sementeryo para magdasal at sindihan ang saling habang umiikot ang pare at binabaspasan lahat ng puntod. Bago magtakip silim, halos lahat ng mga nicho ay nailawan ng bonfire at ang makapal na usok mula sa apoy ang tatakip sa buong paligid ng sementeryo. At habang dumidilim ang buong sementeryo ay liliwanag na tila may nagaganap na sunog. Ang panagapoy ay tinuturing ng iba na isang Sagada Festival of Light. Subalit para sa mga true-blooded Sagadians, isa itong taimpin at mahalagang sandali ng bawat miyembro ng pamilya para gunitain ang kanilang yumaong mahal sa buhay sa Sagada Public Cemetery. Lakay. Yes. Gaano karami ang mga bumisitang turista dyan, lalo nitong ngayong long weekend? Alam mo, ayon kay sa Mayor ng Sagada, talagang sinabayan nila kasi. Pag ganito kasi, very, kumbaga, napakaganda kasi itong traditional na panag-aapoy dyan sa may Sagada Mountain Province. Minsan nakatungo na tayo doon, talagang, kumbaga, ay parang festival of lights nga. At tuwing ganitong undas ay dinudumog ang Sagada Mountain Province. Hindi lang yung mga nakabitin na mga kabaong, kundi pati itong traditional at matagal ng paragapoy na ginagawa ng ating mga local residents yan sa may Sagada Mountain Province. In fact, katuloy-tuloy na yung pagdating ng ating mga turista sa Sagada Mountain Province, hindi lang ng ganitong panahon, kundi almost every day. Ang dami-daming mga international tourists na pupunta sa naturang isa sa pinakamagandang tourism destination sa Mountain Province. Right, maraming salamat, Romy. So yan muna ang latest na update sa Cordillera Region mula sa kauna-unan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Romy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Mula ho sa may Cordillera Region, lumundag naman tayo sa Kabikulan. Ang pagdiriwang daw ho ng undas sa rehiyon naging mapayapa sa pangkalahatan. Detalye RH18, Lakay, Ruel Saldico. Ruel. Yes, Giselle at Yuel, dito sa amin sa Bicol, halos ang iba ay magdamag hanggang umaga ang mga tao dahil kakaiba at sa harap ng mga public cemetery, mayroong mga peryahan. Talagang mas dinumog ng tao yung peryahan kaysa doon sa mga sementeryo ng ating mga mahal sa buhay. So hanggang mag-umaga, talagang tudo bantay ang mga kapulisan at maging mga barangay tanod at ang mga LGU na nakakasakop sa kanilang mga lugar. Naging peaceful naman ang pagdiriwang ng undas. Ito ang naging assessment naman ng Police Regional Office No. 5 sa panguna ni Police Brigadier General Luis Raimundo Ubinque. Dahil ito ang sa pagtalaga ng PNP Bicol ng nasa higit 5,400 na bilang ng mga kapulisan sa mga sementeryo at ilang pampublikong lugar sa buong rehiyon ng Bicol. Katulad ng mga palengke, bus terminal at ilang pang lugar kung saan madami ang tao sa tuwing undas. Talitis naman na ulat ng PNP
nasa 244,168 ang bilang sa Riyong Bicol na mga taong pumunta sa mga sementeryo para dalawin ang kanilang mga yumao sa kahapon. Napanatili naman na hanggang ngayong araw na ito ang pagbabantay ng PNP sa mga sementeryo dahil ngayon ang celebration naman ng All Souls Day. Yan ang ating update mula naman dito sa Bicol. Ito ang DZRH Kanonan si Pilipinas, Ruel Saldico. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy ang serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, RH18 Ruel Saldico. Pilipinas ang oras, 11 minuto makalipas o bago mag alas 8 ng umaga. Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. 7 minuto na lang bago alas 8 ng umaga, partner. At kami pa rin po, kami po muna ang inyong pagtsatsagaan hanggang bukas hanggang ba? Bukas. Hanggang bukas. So, dahil ang ating mga kumbatseros po ay unang-una tayo ay nakikiramay kay Jerry Bahal sa pagpanaw ho ng kanyang May bahay. bebahay. Yun. At si Katunying naman ay, nasaan ba si Katunying ngayon? Mukhang may nilakad yata, partner. Baka humabol. Nagtulos ng kandila. Ayun. Tingnan natin naman dito sa sitwasyon na partner dyan naman sa Nueva Ecija. Ilang mga aksidente daw sa lansangan na naitala ngayong undas ay mas mababa kumpara noong nakaraang taon. RH25 Grace Ansano. Grace, good morning. Yes, Giselle. Siguro na ayon nga sa Department of Public Works and Highways ay maituturing na marami na ang mga natuturaw sa ating mga kababayan bago bumiyahe, yung mga paalala ng ating pamahalaan. Kaya naman, ngayong undas 2023, mas bababa ang mga insidente na mga naitalang nagkakaaberya o yung mga aksidente sa mga lansangan. Yun nga, dito kay DPWH Region 3, Regional Director na si Engineer Roseler Tolentino, ay kung maikukumpara ito sa datos, katunayan niya, ang bahagi ng Nueva Ecija, yung pag-akyat na madalas nagkakaroon ng mga naitalang insidente ng vehicular accident sa bahagi ng Karanglan. Ito yung boundary ng Maharlika Highway going to Region 2 sa Santa Fe, Nueva Vizcaya. Kukunti ngayon, halos more or less, dalawa lang yung kanilang na-record na incidente na nai-assist ng motorist assistance ng DPWH. At dito naman sa bahagi ng lalawigan ng Aurora, tatlo yung naitala at maswerte na mga minor accident yung nangyari. Pero kabilang dito sa tatlo na insidente sa Aurora ay yung ambulansya na mula dito sa Cabanatuan City sa PJD, paakyat sana ng Aurora, ay nawalan ng kontrol at nahulog ito sa isang bangin. Pero kahit papano, nai-assist nga at naiahon at wala namang gaanong nasaktan. So far, sa kabuuan, ayon naman sa PNP, na sa kanilang monitoring, ayon kay Regional Director ng PNP sa Central Luzon, na si Brigadier General Jose Hidalgo Jr., ay generally peaceful itong ating nagdaang undas. Pero hindi pa rin aalis yung mga pulis natin hanggang ngayong araw sa mga sementeryo at sa mga matataong lugar para bantayan pa rin ang ating mga kababayan. So yan yung ating update na ngayon ay napakaraming tao sa bahagi ng Baler Bay dahil nga umagsari ng mga turista, nag-uwian yung mga kababayan natin na mga may mahal sa buhay na umuwi ngayon dito sa bahagi ng bayan ng Baler. Yan ang ating update para pa rin sa ating sinasagawang coverage. Ito, si RH25, Grace Vera Sansano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Grace, mula sa Nueva Ecija. Magandang umaga lamang, partner, dito sa mga nakatutok sa atin. Of course, sa DZRH Facebook page, live stream natin. At kay Ma'am Apple Rabino, good morning po sa inyo dyan sa Cavite. At saka, partner, paalala na rin ho siguro, doon sa mga kababayan ho natin na hahabol ho sa panahon ng undas para magtulos ng kandila at mag-alay ho ng bulaklak sa mga yumao nilang mahal sa buhay. Pagkatandaan ho natin yun ho mga kabilin-bilinan
mga lokal na pamahalaan ng ating mga kinauukulan kung ano-ano yung mga dapat na, yung mga hindi dapat dalhin. Oo, yung mga matutulas na bagay, partner, yung mga patalim, bawal din yung mga maiingay, maski yung baraha, gitara. At yung pabango, Pabango. Baka yung pabango nyo ay mamahalin, mga tipong Michael Kors, o kaya Paco Rabanne. Sakit niyan sa kalooban kapag masakit iyan sa ho ay bulsa. nakumpiska. Kasi kailangan din naman kasi na maging taimtem, yun hong ating paggunita sa panahon ho ng undas. At yung pagtutulos ng kandila, talagang marami nagtataka kung bakit bawal lang lighter o kaya posporo. Matagal na naman daw talagang ipinagbabawal yan. At ang nakagawian lang sa mga sementeryo, hahanap ka nung yung may sindi na. Oo. Nagpapalit-palitan na lang ng apoy. Marami hong mga dapat at hindi dapat gawin sa loob ho ng mga Campo Santo. Kaya bago pa man pumunta, maging handa, lalo na yung mga anak natin, wag natin iiwanan kung saan-saan, lalo sa Manila North. Higit kahapon, nasa 1 milyon. Oo, nasa 1.4 na. 1.4, oo. At ngayon ay inaasahan pandadami. Ang bilang partner ng kagawaran ho ng kalusugan, wag na ho tayo magbitbet ng mga maliliit na bata sa mga Campo Santo. Gawa nga ng bukod sa maulan, masungit ho yung panahon, baka mamaya mawala pa. Totoo. Pero kung wala naman ho kayong choice, lagyan nyo na lang kaya ng name tag ng bata. Yeah. Meron kahapon din sa Manila North yata to, kinandado naman yung nanay, tsaka yung ng kamay ng kanyang anak, parang plastic yata yung kakandado, tas pinapadlap. Para hindi na mawala. Kasi nga naman, siksikan. At saka tandaan ho natin nandyan pa rin hindi pa rin nawawala. Yun hong banta ng COVID-19. Kaya sa mga habol pa po ngayong araw, ingat-ingat po tayo. Napalakas. Happy weekend in advance. At Happy Friday! Happy Friday! Yan! At ingat-ingat pa rin ho tayo at ano man ho ang ating lakad ngayong araw ay wag po nating kakalimutan na magtagubilin at manalangin para sa atin pong mga kaligtasan. Muli po, sa pangalan ni Katunying Anthony Taberna at Jerry Baha, kami po ang inyong nakasama. Ako po si Yuval Reyes. Ako naman po, Giselle Ricoport. Bye-bye! Happy Thursday and Happy Friday! Damdaming Bayan, susunod na.